Sandali guys, share lang tayo sa ating group. Directories. Group. Share lang natin sa ating group. Okay. 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 Yan. Dali. Wait. Dali, ano ka lang yung ano. At ako'y naiinitan. Yan. Kasi kapag dito siya, baka naman, lipat ko lang yung akin. Lipat ko lang yung akin. Oh. Yan. Okay. Yan. Ilipat ko lang yung aking electric fan sa mas medyo malayo, no? Yan. Okay. Dali guys ha. Wait lang po. Diba? Ang sakit naman ng agat ng ng ant. Grabe, sakit mga agat ng langgam. Walang hiya. Dali guys. Ibaguhin ko lang yung setting ng aking yan. Okay. Yan. Okay. Yan. So, ang ating pong topic ngayon mga kaibigan ay babalina. Siniraan na naman ang admin. Yan. So, ito na naman po ang ginawa ni Babalina, no? Siniraan na naman po niya ang admin. Yan. Ganyan po si Babalina. Yan. So, titignan po natin mga kaibigan na kung ano po yung paninira ni Babalina sa admin. Yan. Okay. Okay. Grabe talaga itong si Babalina, no? Yan. Babalina, siniraan na naman ang admin sa Malaysia. Yan. Ano na natin yung sandali. Ano ko lang yung title. Yan. Sandali. Ano ko lang sa group. Share lang natin sa group.
para may manood. Okay. Yan. Okay. Yan. So, okay na po, no? Yan. Okay. Yan. So, hello mga kaibigan, no? Okay po ba yung ating audio? Check lang natin yung ating kung okay ba. Check ko lang audio ko guys kung okay ba. Yan. Okay. Audio. Yan. So, okay na po, no? Yan. Okay ng audio. Yan. So, hello mga kaibigan, no? Okay po ba yung ating audio? Let's check lang natin. So, okay na ang ating audio. Yan. Okay. Check ko lang audio ko guys kung okay ba. So, okay na pong audio natin guys, no? Yan, start na tayo. Ayan nga po mga kaibigan, no? Ito po muli si Admin Bridge, komentarista, at ngayon po ay ang ating pong topic ay tungkol nga po dito, no? Babalina, siniraan na naman ang admin. So, meron po tayong mga papakitang video para malaman po natin kung ano yung paninira na ginawa ni Babalina. At kukontrahin po natin mga kaibigan, no? Sabi ko nga, ang aking tagline, fight fake news, expose the truth, no? Fight disinformation. So, atin pong kukontrahin mga kaibigan, etong pinapakalat, no, ni Babalina na meron daw, papanood muna natin, no, para malaman nyo kung ano ba yung sinasabi ko tungkol dito sa sinasabi ni Babalina, no? So, papanood ko muna sa inyo guys, no, para makita ninyo. Okay. So, panood ko muna. Okay. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung Lulong at Lalay. Masakit man aminin, yan ang katotohanan kung sana, katulad ng Malaysia, tinutok yan sa iba't ibang investment ng high-tech. Nakita naman. Yeah. Okay, tapos na, no? So, yan mga kaibigan. Ulitin natin muna doon sa unang part. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, Inubos, sandali natin. So, ang kiniklaim po niya, sayang daw ang bilyon-bilyon inubos sa ayuda. Okay, so unahin natin na sayang ang bilyon-bilyon inubos sa ayuda. Okay. Balikan natin ang panahon ni dating Pangulong Duterte. Okay, no? Kasi ano siya, maka-Duterte siya. Galit siya sa kapatid niya, no? Dahil ang kapatid niya ay ginagawa ang tama. Kaya galit siya. Okay, so inubos daw sa ayuda, bilyon-bilyon, no? Okay. Titingnan natin mga kaibigan. Ngayon sa panahon ni PBBM, kitang-kita na yung pera ng bayan, yung taxes ng bayan ay nagagamit sa tama.
Unang-una, sabi ko nga palagi sa aking vlog, mas pipiliin ko na mapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. In fact, mga kaibigan, minsan lang naman makinabang ang sambayan ng Pilipino sa sariling taxes, di ba? Kasi sa totoo lang, for the past years, ang nakikinabang sa taxes ng taong bayan ay ang mga politiko. Inlalagay sa kanilang mga bulsa. Kaya kung sinasabi nitong si Aimee na inubos ng administrasyong ito ang bilyon-bilyon at inilagay sa ayuda, aba, papalakpak ako dyan. Papalakpakan ko talaga ang administrasyon. Dahil mga kaibigan, totoo naman na talagang ang bilyon-bilyon, napakarami, bilyones ang naubos mga kaibigan para sa pamimigay ng ayuda. Pero, sino ba ang inayudahan? Unang-una, ang inayudahan, mga farmers. Mga farmers na kailangan ng tulong. At dahil sa pag-aayuda ng ating Pangulo sa mga farmers, nagbunsod ito ng napakalaking ani. Nagtagumpay ang ani ng ating mga magsasaka at ito ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon na tayo ngayon ng 20 pesos na bigas. So, mabalik tayo kay Aimee. Kung ang pamimigay na yan ng ayuda ng ating Pangulo ang magbubunsod para makaahon sa hirap ang mga mamamayang Pilipino, aba mas gugustuhin ko pa yan kaysa sa dating administrasyon ng dating Pangulong Duterte na mas maraming ayuda ang inilagay sa bulsa. Ninakaw ng mga tsekwa na katulad na lang ng mga Parmali at ninakaw ng mga government officials, nilagay lang sa kanilang mga bulsa. Mas gugustuhin ko na itong sinasabi mo ngayon na inubos ang bilyon-bilyon inilagay sa ayuda. Mas gugustuhin ko na yan. Kasi sa totoo lang sabi ko nga kanina, minsan lang ang mga kababayan natin na mag-benefit sa kanilang taxes. Ngayon lang yan nangyari sa panahon ng ating Pangulong BBM. Kaya kung sasabihin mo yan, Aimee, aba, mas maganda yan kesa naman sa ninanakaw ang pera katulad sa nagdaang administrasyon. Ganun kasimple, mga kaibigan. Ganun lang kasimple. Pangalawa, yung sinasabi ni Aimee dito. Inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Okay. Sa tingin ko, dapat ka na talaga magpalit ng iyong apelyido. Dahil unang-una sa lahat, ay hindi mo naman iginagalang ang iyong apelyido. Unang-una sa lahat, yung tao na sinamahan mo, yung tao na kinakampihan mo, ay walang iba lang naman, kundi yan lang naman ang tao na nagsabi na ang iyong tatay ay huhukayin at ipapatapon lang naman sa West Philippine Sea. At yan lang naman din ang nagbanta na ipapatsugi ang iyong kapatid na bunso sa'yo, ang iyong kapatid, at papatsugi ang iyong sister-in-law at ang iyong pinsang buo na speaker. Yan lang naman, sinamahan mong tao ay yung tao na nagbanta sa buhay ng 3 mong matuturing natin na relatives. Yung isa kapatid, yung isa pinsang buo, yung isa hipag. Pero sinamahan mo yung tao na talagang nagbanta sa buhay ng kapatid mo. Sinamahan mo talaga yung tao na nagbanta na ipapahukay ang bangkay ng tatay mo at papatapon sa West Philippine Sea. So anong klase kang kapatid? Nagre-reflect dyan ang iyong pagkatao kung sino ka talaga. Okay? Diba? So, tuloy natin. Sabi ko,
Ang problema, yung nakaupo, walang apelido kasi tambaloslo. Hindi problema ang nakaupo. Ang problema dito ay kayo na hindi nagpapasakop sa gobyerno. Ang problema dito, ang mga Duterte na walang ginawa kundi i-divide ang ating bansa sa pamagitan ng pagrarally, rally dito, rally doon, paninirang puri dito, paninirang puri doon, dinagdagan mo pa. Hindi problema ang administrasyong ito. Hindi problema ang Romualdez, ang Araneta. Ang problema ay ikaw. Dahil ikaw, isa ka sa nagdala ng kaguluhan sa bansang ito. Instead na i-unite ang ating bansa tapos ng eleksyon, pero heto kayo, nanggugulo. Heto kayo, naninira sa ating gobyerno. Senador ka ng Pilipinas, nasa gobyerno ka, supposed to be dapat ay sinusuportahan mo ang ating gobyerno. Pero nandyan ka at naninira. Mamaya mga kaibigan, i-expose natin ang dahilan ng paninira ni Amy, no? I-expose natin mamaya. Tuloy natin na. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Masakit man. Romualdez daw at Araneta, sila daw yung lulong at saka lalay. Kung titingnan natin, sino ba yung tunay na lulong? Diba kayo? Lulong kayo sa inyong ambisyon sa kapangyarihan para sa 2028. Lulong ka, Amy, sa iyong ambisyon at sa iyong inggit. Lulong na lulong ka sa iyong inggit sa iyong kapatid. Kaya ka ganyan at kaya nagbibiter ka, nag-aampalaya ka. Dahil sa pagiging lulong, sa pagkainggit sa iyong kapatid at sa iyong sister-in-law at sa iyong pinsan. Siguro akala mo, ako ang kapatid, ako ang magiging malapit, no, sa aking kapatid. Kaso ang nangyari, si Martin Romualdez, si Speaker Martin, ang naging malapit. Paano naman kasi, Amy, hindi mo tinake yung opportunity bilang kapatid ng iyong Pangulo? Hindi mo tinake yung opportunity na yun bang supportahan mo ang kapatid mo at ipakita mo sa kapatid mo ang iyong todo na pagsuporta sa kanya. Baka ikaw pa ang maging Senate President. Diba? Kasi number 1 supporter ka ng kapatid mo. Kaso ang ginawa mo pag-upo ng Pangulo Sa SONA pa nga lang tinira mo na Tinira mo na siya sa SONA pa lang. Sinabihan mo na kagad na ang bait-bait ng Pangulo, dapat dapat ang magalit na, dapat ganito, mag-name drop ka na. My God! Hindi yan si Duterte. Hindi yan si Duterte na irresponsable, na nag-name drop ng mga pangalan na hindi naman verified, nag-name drop ng mga pangalan kahit itinuro lang at hindi naman verified na tulak or bangag. Hindi si Duterte ang iyong kapatid dahil ang kapatid mo ay responsable. Ayaw niyang makasira ng buhay. Gusto ng iyong kapatid, verified muna. Kailangan mayroong ebidensya, matibay na ebidensya na yan nga talaga ay kasama. Dahil kung hindi, at ininame drop mo, sinira mo ang buhay at ang pagkatao ng tao na ininame drop mo. Gusto mo kasigahin ng kapatid mo si Duterte? Amy, huwag kang mangarap dahil iba ang iyong kapatid. Siya ay sumusunod sa batas, siya ay may paggalang sa human rights, siya ay may malaking pananampalataya sa Diyos na wala sa iyong iniidolo na si Duterte. Kaya huwag mong ikumpara, huwag kang mag-expect ng iyong kapatid ay maging katulad ng iyong idolong si Duterte. Diba? Tuloy natin. Aminin yan ang katotohanan kung sana, katulad ng Malaysia,
Sabi niya, tambaloslos daw, no? Tambaloslos daw. Si Speaker. Mukhang kayo ang tambaloslos. Kayo ang lango, no? Langong-lango sa ambition. Yung sinabi pa ni Amy dito, no, na Masakit man aminin ito. kasi yung apelyido mo. Sabi Ulitin natin. kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Okay, no? So, yung sa ayuda, nasagot na natin eh. Ito naman yung pamimili ng boto. Okay, tingnan natin na pamimili ng boto. Yan po ang kanyang sinasabi. Okay, tingnan natin. Unang-una, sino ba ang tumatakbo sa Senado? Diba? Si Amy? Sino ba ang palaging laglag sa mga survey? Diba si Amy? At sino ba ang kinaiinisan ng Solid North dahil sa kanyang ginawa sa kapatid? Diba? Si Amy. Sino ngayon ang nangailangan mag-effort para manalo? Diba si Amy? Mamaya mga kaibigan, ipapakita natin sa inyo kung paano namili o nag-vote buying si Amy. Guys, yung katulad na rin siya ng mga Duterte, yung kanyang gawain, ibinibintang sa iba. Unang-una sa lahat, si PBBM, hindi na niya kailangang mamili ng boto kapag siya ay tumatakbo dahil si PBBM ay kilala. Rockstar nga rockstar. Pangalawa, si PBBM ngayon ay hindi tumatakbo. Hindi niya kailangang bumili ng boto. Pangatlo, kung bibili ng boto si PBBM, sisiguraduhin niya na mananalo si Benhur Abalos na kanyang kaibigan. Pero kita nyo naman, hindi nanalo si Abalos. So doon pa lang sa sinasabi ni Amy, kitang-kita ang kanyang pagsisinungaling. Pangapat, kung sasabihin naman niyang namimili ng boto si Speaker Martin Romualdez, mas lalo naman siyang nagsisinungaling doon. Dahil unang-una sa lahat, si Speaker Martin Romualdez ay walang kalaban sa Tacloban. Di ba? So sino ngayon ang malinaw na namili ng boto? Walang iba kundi si Amy. Siya ang talagang namili ng boto. At eto mga kababayan, ang isang naghuhumiyaw na ebidensya. Ang pamimili ni Amy ng boto. Yan. Kay Helen, 40. Ano? Gano'n sa po. Hindi pala sa dalawa na. Di ba? Ganyan siya, mamili ng boto. Namili ng boto. Natapos. Ito pinaka-exciting. Diba? May laban. Oh. Anong nakasulat? Doon, dito sa may senator. Ayan o, Amy, Marcos Amy. Marcos Amy. Sarap maging leader ng bahay. Okay na. Diba? So, sino ngayon ang namimili ng boto?
Ulitin natin ha. Ulitin natin. Yes, sobre. Yan. Sobre. Kaya, Binuksan. Sobre. ano? Iba na sa flow. Binuksan ng sobre. Oh. Nakita. Oh. Hindi pala tandaan na. Oh. Oh. Marcos Ivy. Hindi pala tandaan. At may naka-instruction dyan, guys, ha? Vote. Not more than one. Bumoto daw. Ibig sabihin, isa ang iboboto, isa lang. Matapos. Patawag dyan, black voting ba yan? Yung isa lang iboboto? Sa senador, si Amy lang. Isa lang din ang governor, isa lang din ang party list. O, yan. 1,000. O, ano ngayon, Amy? Mahiya ka dito. Ikaw ang namimili ng boto. Merong ebidensya. Yan o. From. Marcos Ivy. Sarap maging leader ng bahay. Diba? Okay na. Ito pa. Yung yung photo. Ito. Dali photo. Dali natin. May ano pa dyan may picture. Dali tingnan natin yung picture dito. Photo. Ito. Yan. Yan. Okay. Yan. Yan. Number 39, Marcos Amy. Yan. Anong nakalagay dito, guys? Bumoto ng hindi hihigit sa isa. Bumoto ng hindi hihigit sa isa. Yan. Takpan ko muna yung mukha ko. Ayan, So, guys, ha? Takpan ko muna yung mukha ko, ha? Ayan. So, ayan, mga kaibigan, Number 39, Marcos Amy. Yan. Yan na. Kita nyo, ha? Yan. Anong nakalagay dito, mga kaibigan? Bumoto ng hindi hihigit sa isa. Yan. Bumoto ng hindi hihigit sa isa. Yan. Okay. Ulitin ko. Bumoto ng hindi hihigit sa isa. So, yan po, mga kaibigan, no? Yan. Remove natin muna. Yan. So, isa pa. Kaya mga kaibigan, kung sasabihin ni Amy na nag-vote buying, walang iba yan mga kaibigan, kundi siya. Siya ang nag-vote buying. Walang iba. Yan. Okay. Yan. Kitang-kita guys, number 39? Marcos Amy R. NP, Nationalista Party. Yan. Bumoto ng hindi hihigit sa isa. Yan yung nakalagay na instruction. So, black voting yan. Yan mga kaibigan. Ito, isa lang din dito, no? Governor yata yan. So, isa lang talaga yan. Pero ang senador, mga kaibigan, dapat 24 na senador. Pero kita mo, ang binoto lang, si Amy lang. Yan mga kaibigan. 12 lang dapat na senador ang iboto. Pero, mga kaibigan, ang binoto po nila ay isa lang. No? Instead na 12 na senador, isa lang po ang binoto. Yan po ang black voting na tinatawag. So, ngayon, mga kaibigan, sino ang nag-vote buying? Sino ngayon ang nag-vote buying? Kitang-kita kung sino ang nag-vote
buying. Kaya mga guys, no, si Amy katulad na rin siya ng mga Duterte na yung kanilang gawain ay ipinupukol sa ibang tao para magmukha silang malinis. Ganyan na po si Babalina Amy. So, hindi na po talaga siya Marcos, no? Na-adapt na po ni Amy ang gawain ng mga Duterte na kapag sila po ay merong mga kasalanan, may mga ginagawang milagro, may mga ginagawang mali, ay kanila pong ipapasa sa iba. O, kitang-kita mga kaibigan, no? O, kitang-kita po mga kaibigan, no? Na eto po mga kaibigan, si Amy ay namili ng boto. Siya talaga ang nag-vote buying. Diba? Yan. Correct na correct po. So, pakita natin ulit yung yung video ng pagbo-vote buying ni Amy. No, hindi na siya nahiya, di ba? Oh, kitang-kita ang kanyang pagbo-vote buying. Pakita natin. Okay, wait video. Well, window. Sandali. Saan na ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Nakalimutan ko paano ginagawa. Nakalimutan ko guys. Saglit. Wait Yan, ang hirap pag hindi techie, no? Yan ang hirap pag hindi techie. Remove natin to. Yan, tapos guys, hindi ko na wait. Guys, hindi ko na maano kung paano ko ginawa yung kanina, no? So, ano na lang, image na lang ulit ang ipapakita ko. Paano? Nakalimutan ko yung paano nga ulit yung ipapakita ko ulit yung Sobre. Kay Helen, 4K. Paano mo alam? Galing sa 4K. Hindi pala tandaan na. Wow. Hindi pala tandaan. Dapat yan, okay na. Guys, ito pinaka-exciting, di ba? Okay na ba?
Yan. So, ito yun, ha? Kita ko sa inyo. Dali, sandali. Sandali, guys, Again, frog. Instant okay. Sarap maging leader ng bahay. Okay na. I-ano natin ulit. Dali, Yan, ulitin natin, ulitin natin. Ay, sobre. Sobre daw. Kay Helen. For... Binuksan niya ang sobre, binuksan. Paano? Binuksan ang sobre. Ano nakalagay sa sobre? Hindi pala tanda. Anong nakalagay sa sobre? Diba? Marcos IB. Marcos IB. Yung nasa itaas. Marcos IB. Na. Isa pa. Binuksan. Yan ang vote buying ni Aimee. Si Aimee ang nagvo-vote buying. Pero, ano ginawa niya? Diba? Okay ba ba? Kanyang binagbibintangan ang administrasyon. Di ba? 1,000 na naman. 1,000 na naman. Black voting, Black voting. Ayun, Marcos Aimee. 1,000. Sarap maging leader ng bahay. Yan. So, Okay na. pakita pa natin yung picture naman, Picture. Okay. Ito, picture. Yan. Takpan ko muna yung aking mukha. Takpan na lang muna natin yung mukha ko. Okay. Yan. Tingnan nyo. Number 39, Marcos Aimee. Yan. Nakayahan natin, Nakayahan natin. Nakalagay? Number 39, Marcos Aimee. Bumoto ng hindi hihigit sa isa. Yan. Isa lang ang pinaboto, Yan po ang gawain ni Aimee Duterte. Si Aimee Duterte po ang malinaw na nag-vote buying. Diba? Malinaw na malinaw. Si Aimee ang nag-vote buying. Pero kanyang pinapasa sa kanyang kapatid, sa kanyang pinsan. Diba? Ay, sobre. Tignan natin ulit, yung sinabi ni Aimee. Kay Helen. 4K. Paano? Gano'n sa play. Diba? Hindi pala tanda. Diba? 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 Dapat. Yan yun. Diba? Yan, mga guys. Alam nyo na kung bakit ganun. Alam nyo na. Diba? So, ang malinaw na malinaw, mga kaibigan, na nag-vote buying ay walang iba kundi si Aimee. So, bumalik lahat sa kanya ang paratang niya sa kanyang kapatid. Dahil siya pala ang gumagawa ng vote buying. Yan lang, mga kaibigan, Yan po. Bye-bye!
Admin Rich po, komentarista. Tatak Duterte yan. Yung ginawa ni Amy, yan po ang Tatak Duterte. Vote buying, di ba? Alam niyo naman siguro yung ginawa ng mga Duterte, mga kaibigan. Nag-vote buying sila. Sabi nga nung isang kaibigan ko, Davao City, 12,000 each. Davao City ha, 12,000 each daw. Sabi ng isang kaibigan ko ha, pinadala sa akin yung text message na kasi ano siya mga kaibigan leader siya sa company nila. So, ang sabi ng kanyang tao, taga Davao, naku, ma'am, grabe ang bigayan sa Davao, 12,000 each. Yung tanay ko, naka 24,000 sila. Kasi dalawa sila Alam na natin, So, na-adapt na po ni Amy ang gawain ng mga Duterte. Vote buying.